Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy muna sa ating ebanghelyo tungkol sa araw ng pamamahinga. No, the Sabbath day, isa sa mga kilalang kwento na ginamit ng mga Pariseo kay Jesus upang siya ay hulihin. Kahapon sabi natin, maraming tao ang nagbabantay, sumusunod kay Jesus. At alam natin na sabi ko, hindi lahat ng followers ay likers. And some of our followers are also our bashers. So hindi lahat ng sumusunod ay gusto ka. Yung iba, huhulihin ka. Yan ang karanasan ni Kristo. At isa sa mga ginamit nilang panghuli sa kanila o sa Kanya ay ang Kanyang turo tungkol sa araw ng pamamahinga na napakahalaga sa mga Hudyo. Na mag-angat ka lamang ng isang gamit, magsuklay ka lang siguro, ay bawal. Sapagkat para sa kanila, yun ay napakahalagang araw para wag tayo magtrabaho. Pero yun nga lang mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, parang sumobra. Mahalagang magpahinga. Pero ito magandang tanong, ang kabutihan ba ng tao ay dapat magpahinga? Nagpapahinga ba ang kabutihan? Kung ang kalaban, double time, overtime, dapat ganun din ang kabutihan. Hindi, kasi yung mga kalaban natin, nagdo-double time yan, nag-overtime yan. Talagang gagawin nila lahat, masira ka. Gagawin nila lahat, magkasala ka lamang. Kaya ang paalala sa atin ng Panginoon kung paanong ang kasamaan ay doble kayod, dapat ganoon din ang kabutihan. At wala nang ibang itatapat pa sa kasamaan, kundi kabutihan. Walang itatapat sa kasinungalingan, kundi katotohanan. Walang itatapat sa mali, kundi ang tama. Kaya nga ito ang paalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon. Ginamit niya ang isang taong patay ang isang kamay. Ano ang sinabi ni Kristo? Lumapit ka rito sa harapan. Sapagkat tayo kuminsan, ikinakahiya natin. Hindi yung isang, sabi nga sa ating Ebanghelyo, isa lang naman yung kamay na patay eh. So ibig sabihin, yung isang kamay niya ay malakas, ay buhay, ay gumagana. Kaya ito'y magandang tignan natin. Pagnilayan din natin. Huwag mo masyadong ipinagkakapuri, isineselebrate ang kapintasan mo, ang kahinaan mo, ang kakulangan mo. Meron pang kabilang mukha ng buhay mo. Hindi lang yung mga nagawa mong mali. Hindi lang yung mga nagawa mong kasalanan. Hindi lang yung mga pagkadapa mo. Ang nais makita ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya sa lalaking ito, napatay lamang ang isang kamay, pinapaalala sa iyo ng Panginoon. Many times did I share this. Oo, nagkakamali ka, pero hindi ka masamang tao. Yun ang kabila ng iyong buhay. Yun ang kabilang mukha ng iyong pagkatao. At kung ang mga tao, bibigyan ka ng 10 dahilan para sumuko ka na, ang Diyos, bibigyan ka ng 1,000 paraan para magpatuloy ka. Para lumaban ka pa rin. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, araw-araw, ito ang nais ng Panginoon. Paano gumaling ang taong may sakit? Sumunod siya sa instructions ni Kristo. Kaya ang paggaling, hindi laging mabilisan. Ang paggaling, hindi laging biglaan. Unti-unti, kung susunod lang tayo sa sinasabi ni Kristo at hindi mo ipagsisiksikan ang gusto mo. At hindi mo ipagsisiksikan ang alam mo. Hindi imposibleng gumaling ka rin. Muli, sa misang ito, ipinapaalala ng Panginoon. Meron kang kahinaan, meron kang bahagi ng kakulangan, pero huwag mong kalilimutan, isang bahagi lamang yon
Dahil ang kabila ang siyang magpapaalala sa iyo na meron ka ring kabutihan, meron ka ring kalakasan. Hayaan mong sa pagsunod mo kay Kristo, mabuo ang iyong pagkatao, malakas at mabuti. Amen.